sa apostolic doctrine, yung sa principle. Sabi, principle ito ng salvation. Yung una, yung justification. Sabi dito, yung justification, saved by grace through revelated faith. Turo siya ni Martin Luther na sinasabi niya na, pakibuklat po muna sa Hebrews 10:38. Okay, basa. Loisa. Now they shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasures in. Sabi dun sa sa Romans, ay sa Hebrews 10:38 na just shall live by faith. Just shall live by faith. Sabi dun na turo siya ni Martin Luther na pag nanampalataya ka daw, sa time kasi nila gano'n, na pag nanampalataya ka, ligtas ka na. Tapos sabi pa dun, yung nasave daw sila dun by grace revelated faith. Ibig sabihin, yung pananampalataya nila yung kasamang revelation. Tapos yung pangalawa naman, yung predestination. Sabi dito, yung predestination, di ba yung word na pray, bago ka pa i-admit sa mundo, alam na ng Diyos kung magtatagumpay ka. Sabi di ba, chosen because foreknown as parent overcomer. Ibig sabihin, dun sa sa Revelation 3:5, pakibasa po. Revelation 3:5. Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Sabi dito sa Revelation 3:5, sabi doon na di ba yung overcomer? Yun nga yung pagpili sa'yo ng Diyos, yun yung napagtagumpayan mo na. Sabi doon, yung predestination, yun yung pagpili sa atin ng Diyos mula dun sa sanlibutan. Tapos sabi pa doon, bayan na nga doon yung destination mo. Sabi doon, kahit ano pa doon gawin mo, sa dulo daw, alam na tinalaga na ng Diyos na maliligtas ka. So kahit ano pa lang gawin mo, magtatagumpay ka pa din. Tapos yung pangatlo naman, yung eternal security. Sabi dito na, once sealed, always sealed. Sabi, pag natatakan ka na daw, habang buhay na yung tatak mo, yung kumbaga hindi mo na malalabanan yung kahit ano pang gawin mo, babalik ka sa Diyos. Kasi nga, may tatak ka na. Pakibuklat po dun sa Ephesians 1:13. Sister Yan. Sa kanya rin naman, wala nang kayo yung isang bataya ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangalan. Sabi doon, yun nga yung tatak ng Espiritu Santo. Pag natatakan ka na nun, yun na nga doon yung assurance na ligtas ka na. Tapos yung pang-apat, yung sa sanctification. Sabi dito yung set apart. Set apart nga doon tayo. Hiniwalay tayo mula doon sa kaliliman tungo doon sa kaliwanagan. Tapos sabi dito, made the holy because of progressive revelation. Yung holy doon, hindi lang daw siya sa pananamit o doon sa outlook mo. Andin siya, doon sa revelation. Tapos pakibuklat po sa 1 Thessalonians 5:21.
5:21. Yan, sabi doon na ano, di ba sabi doon na ano, yun nagpapatunay nga ng lahat ng bagay. Sabi doon, yun nga yung hindi ka lang magiging holy sa ano, pananamit, kundi doon sa ano, progressive, alam mo din yung progressive revelation. Yan, yun lang po. Praise the Lord, ang dami na issue.